So rocket nga ba? Rocket, R-O-C-K-A-T, or rocket, patuloy na rocket ng mga bangag. So mga kababayan, narinig ninyo ang kasunungalingan, na kontra na natin halos. Narinig ninyo na yung pinagmamalaki ni Bangag na kakasuhan ang kanyang pinsang kawatan na katulad niya. At sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi man lang napangalanan ang ang former speaker. Nahiyang-hiya ba siya na sabihin? Dahil Romualdez ang magnanakaw, kapwa niya. Apelyido niya yun eh. So kaya ganun. So, mga kababayan, ipinagyabang ni Bangag. So tinignan natin may binasa akong article, right? Pinagmalaki kasi ni Bangag na mag-launch daw ng sounding rocket, sabi niya, R-O-C-K-E-T. Alright, so ngayon, merong article ang Philippine Space Agency, okay, CHUVA, ang gagong Bangag, mga kababayan, di ba sabi niya, sana ba yan, eksakto yung sinabi tungkol sa rocket ng hayop na ito. Okay. Economy, West Philippine Sea rocket. Diba? Sabi niya, yes, we are going to launch a rocket into space. Wow, diba? Kala mo talaga, kung medyo tanga ka, o bangag, support ka ng bangag, elib ka, diba? Sa kanyang mga kasinungalingan. Alright? Dahil sinabi nga niya na yung Cagayan ay magandang location daw, magandang location ng para mag-launch nitong mga rocket na ito, sounding rocket, chuchu na ito. But based on sa article mismo, mga kababayan ng Philippine Space Agency, right? Hindi naman pala sa space, okay? Ang kayang gawin ng Pilipinas, kumbaga, yung multi-billion hindi ka pwede mag-launch ang rocket nang wala kang pera na 500 million lang or barya lang ang gagastusin mo. If you talk about, talagang papasukin mo ang space. O magla-launch ka sa space, sabi ng bangabangag. So mga kababayan, ayon mismo sa article, ang sounding rocket ay isang maliit lang na research rocket, okay, na umaakyat patungo dyan sa kalawakan, but not dun sa pinaka-highest level. Okay? So magdadala lang daw ito ng mga scientific instruments, experimental equipment, at after this, babalik din sa lupa. But, yung sinasabi ni Bangag, it's only 5 kilometers away from lupa. 5 km lang. Hindi yung into space talaga na yung mga usual na ginagawa ng Amerika o ng China, mga kababayan. So ito ayon sa Philippine Agency, ito daw yung plan na ito is a demonstration rocket lang sa Cagayan. Alright? Liquid fueled. It is locally developed, payload up to 2 kilograms at ang target na altitude is at least 5 kilometers. Okay? 5 kilometers, mga kababayan. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Bangag sa kanyang mga kaputahang rocket. Yan, ang sinasabi, 5 km lang. Papasukin ba niya yung space? Tangina na, sabi ko nga, yung bigas, hindi niya nga ma-launch. Maglo-launch pa siya ng rocket ngayon. O baka maglo-launch sila ng patuloy na rocket, rocket, R-A-C-K-A-T. Yun ang sinabi sa Philippine Space Agency. Hindi po yung rocket na nasa isip natin. Di ba? Dahil wala nga tayong pera. Wala nga pera dahil ninakaw nila. Pero actually, kung di na nanakawin yung pera, baka pwede tayo maging first world country kung lahat ng mga sinuot ng mga pangit doon kahapon sa sona ni Bangag na wala namang ginawa kundi magsonangaling, baka pwede tayong pumantay sa mga mayayamang bansa o baka mayaman na tayo. But that's not gonna happen palangga dahil patuloy si Bangag, racket ng racket.
R-A-C-K o R-A-K-E-T, Tagalog. Racket ng racket, patuloy sa racket niya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay? Lahat yun kasi nungalingan. Napag-usapan na natin, kontrasona na natin yun. Ang pinag-uusapan natin, ano ba ang tunay na nararamdaman ng taong bayan? Nagkaroon ba ng pag-unlad ang inyong mga buhay? Wala. Puro krimen. Recently, meron na namang babaeng inilagay sa maleta. Right? Yes, Brian, this is a budol racket. Budol racket, para lang siyang may masabi dun sa speech niya. For sure, pinagtatawanan siya ng China, pinagtatawanan din siya ng Amerika, pinagtatawanan natin siya kasi kung ano-ano na lang ang pinagsasabi ng isang sabog. Ilang gramo ba nasinghot mo, bangag? Gramo, 1 kilo? 2 kilogram? Kasi bigat ng sounding rocket na sinasabi ng Philippine Space Agency na 5 kilometers na ang kaya abutin. We cannot afford. Okay? Dahil kailangan mo ng multi-billion dollars. Hindi mo nga mabigyan. Hindi mo nga mabigyan ng pondo ang mga hospitals. Ang mga public hospitals para magamot. Ang mga taong bayan magka-access sa libreng gamot. Yung mga sinabi mong libreng gamot, zero billing, bullshit lahat yon. Puro kasinungalingan. Hindi mo nga mabigyan ng magandang kondisyon ng buhay. Mismo ang mga putang inang mga supot na polis na nanghuli na naman ng rallyista kahapon, 51 daw ang kanilang nahuli dahil nag-vandal dahil yung mukha ni Bangag binaluhura nila. Nakita nyo? Wala na talagang, mga kababayan, wala nang demokrasya pagdating sa Pilipinas kapag ikaw ay naging kritiko ng bangag na administration na ito. No wonder, ako hindi ko rin siya pinanood. Although binasa ko yung summary, mga kababayan, kahapon binasa natin. Si Inday Sara, hindi talaga niya pinanood dahil sinasabi niyang waste of time. Ito ay PR stunt, dramatization lang. Ba't niya papanoorin nga naman? Even daw babasahin niya, hindi niya babasahin. Kaya gigil na naman ang mga maleta gang. At itong si Garin, si Deng Vaksha Queen, sinasabi na kung meron daw pakialam si Inday Sara sa bayan, putang ina ninyo, kayo pa ngayon ang magtanong kung may pakialam si Sara sa bayan, pero yung itong hayop kang Garin, kang jutang genimis ka dahil sa'yo, ang daming namatay ng mga kabataan dahil sa Deng Vaksha Queen mo. Ang sabi niya, dapat daw, kahit na dahil part daw si Sara ng gobyerno, dapat pakinggan ni Sara yung talumpati ng isang adik na presidente. Bakit nyo pipilitin? Okay? Kung ayaw ni Sara pakinggan, yes, karapatan niya, karapatan ng isang tao, ayaw pakinggan, ayaw basahin. At ang sinasabi ng Bangag administration, lahat yan sila, maletagang, dapat daw pakinggan, isang taratara, para daw kapag mayroong pwedeng maitulong si Sara Duterte, voice out ba siya, parang ganun yung konteksto, makapag-suggest siya or whatsoever na maitulong sa bansa. Putangin lang to. Diba? Kahit pag sinabi ba ni Inday Sara na hair follicle si Bangag, dahil sinabi na matagal na, gagawin ba ni Bangag? Pag sinabi ba na Inday Sara na imbestigahan mo, Bangag, ang sarili mong asawa, ang sarili mo, si Sandro Marcos, iluwan nyo lahat ng flood control, gagawin nyo ba? Tama na si Sara na walang kwenta talagang SONA dahil kaso nangalingan talaga. Okay? Ngayon, mga kababayan, gigil na gigil sila. Imagine mo si Sara nasa Hague na. Kung tutuusin, pwede na lamang deadmahin, di ba? Vice President, si Sara is Vice President. Nandiyan lang naman yan. Sabi ko nga, nag-iintay lang yan kung kailan pumantay ang paa ni Bangag. Bakit kayo obsessed na obsessed itong mga maletagang kay Sara Duterte? Ba't hindi na lang kayo manahimik, hayaan nyo siya? Kunyari, hindi nag-i-exist. Di ba? Nasa inyo ang kapangyarihan. Kunyari, hindi nag-i-exist si Sara, di ba? Kung ako noon, kung ako presidenteng matino, katulad kay Robredo, di ba? Hinayaan na sa ni PRRD magpakalat ng kasinungalingan. Nakaputahan ng kasinungalingan sa national community, ginawa ni Robredo. Bakit hindi nyo deadmahin si Sara? Ayaw nilang deadmahin kasi. Mga kababayan, nakita nila kung paano dumugin
ang future Vice President sa London, sa Europa. Kahit saan magpunta ang Inday Sara, grabe, minamahal ng taong bayan. Right? Puro Sara, Sara, Sara. Nasa kanila na yung kapangyarihan. Bakit dead mind nila si Sara, di ba? Hayaan lang si Sara dyan. Kung ako, mga kababaya, mga palangga, oh my God, Vice President lang kita. O, ako ang presidente, ganyan-ganyan. Kung ikaw ay presidente na gumagawa ng tama katulad kay PRRD, na sobrang popular hanggang sa pagbaba niya. Eh kaso, wala silang magawa kundi isirain si Sara, Sara, Sara. Kasi bagsak yung mga net trust rating nila. As in, bagsak talaga lahat. Mawawalan sila ng maleta pag si VP Sara ang maupo, sabi ni Gorgorzoro. Exactly. Yan yung reason. O, ikaw Garin. Ha? Bakit ka? Gigil na gigil ka, Inday Sarang hayop ka. Ma'am, alam mo, sana Inday, pag naupo ka talaga, ipakulong mo tong mga ito lahat. Kung pwede talaga bitayin silang lahat. Bitayin na yung mga putang inang yan. Oh, ang laki na problema nyo. Kung ayaw niya manood, at ang sasabihin nyo, part siya ng government. Kailan naging part si Inday Sara sa isang bangag na pamumuno? Hawak ba ni Sara ang pera ng bayan? Pag sinabi ba ni Sara na, oy, Lisa Tanas, huwag ka magmamayagpag sa Bureau of Customs, huwag yung nakawin, huwag yung palaganapin ng smuggling and hoarding ng pamilya mong adictus. Makikinig ba sila kay Sara? O, anong problema nyo kay Inday Sara? Bakit di kayo mag-focus sa buhay ninyo? Dahil magaling kayo, di ba? Ipakita nyo sa tao yung mga ginagawa ninyo na kabutihan. Para tumaas-taas man lang ang rating katulad ni Virus na 0.01% ang kanyang rate when it comes to tatakbo daw siya ng presidente. Kasi pag hindi na ni si Sara yung inyong topic, lalo kayong lumulubog. 'Di ba? Kasi puro kayo racket ng racket, puro kayo pagnanakaw, puro kayo kasinungalingan. Ngayon, after ng SONA, ano na naman? Balik sa dati, sabi ko sa inyo, ito pa rin ang ating pag-uusapan. Si Sara, bukas mag-impeachment, maleta impeachment hearing na naman sila. Wala na silang pwedeng gawin. Wala silang pwedeng pag-usapan kundi si Sara. Right? Si Sara. Ngayon, mga kababayan, they talk about what? Oh, diyan sa nag-speech, parang nag-privilege speech ba si Senator Alan Cayetano. Halos pareho kami nang sinasabi. Tay, ano ba yung SONA? Yes. Ano nga ba ang SONA? Mag-report siya kung ano ang nangyari sa bayan. Ang i-report mo yung mga maliban sa maletang ninakaw, mga taong nilalagay sa maleta nagkandamatay na dahil sa gutom. Yan, mga kababayan. Yan. Ngayon, ang pinagsasabi nitong bangag na ito, puro kasinungalingan, corruption, pananagutin si Tambaloslos, hindi nga niya mapangalanan, former speaker daw. Ayan, mayroon nang iniimbestigahan na daw, according sa kanyang kasinungalingan. Kaya nga sabi mismo din ni Senator Marcoleta, hindi mo mapangalanan ang iyong kapatid, ang iyong pinsan. Masakit daw sa kanya. Anong sabi niya? Masakit sa kanya, mga kababayan, yung nangyayari kay Tambaloslos dahil imbestigahan. Masakit? Gaano kasakit ang ginagawa mo sa taong bayan para pagnakawan araw-araw bangag? Sabi niya, meron na ang mga unang nakasuhan na nakulong, mga kontratista, mataas na opisyal ng DPWH, pati ang mga mambabatas, julul mambabatas. Hindi mo pangalanan ang mambabatas mong mambubutas. Dumating na tayo sa puntong ayon sa ombudsman ay papalapit. Malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit sa akin ito, pero kailangan nating gawin. Sabi nga ni Pulong Duterte, nasaktan ka pero hindi ka nasasaktan sa mga paghihirap ng taong bayan. Drama lang ito, mga kababayan. Kaya di ba sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, chuchu-chuchu. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan, chuchu-chuchu. Pangulo ako ng mga adik. Yan ang tamang
dapat sinabi mo bangag. Mga kababayan, dapat yun nang tapusin ang mga adiktos. Wala nang ibang solusyon sa bayan natin kundi mawala silang lahat na magnanakaw. Lahat sila, wala naman eh. Paulit-ulit na nga lang yung pinag-uusapan natin eh. Hanggat buhay sila, di ba? Hanggat hindi sila nabibitay, puro drama. Yes, Agnes, drama na lang yan. Sabi nga ni Sarah, simula nung sinabi niya last year na may na panagutin, sino ba ang mga nakukulong? Di ba si Diskaya lang ang kaya nilang ikulong. Kumbaga yung kontraktor. Pero ang mga kasabwat na kongreso, si Erich Sylvester na nadelibera ng maleta, sabi ng Brave Marines na ngayon ay kakasuhan na raw ng DOJ, sila Attorney Baligot at yung 22 Marines. O, di ba? Hindi ni bangag ikukulong o ipapakulong ang mga kasabwat niya na nag-standing ovation last night. Kasi nga kasabwat sila. Ang pwede lang nila ikulong, mga kababayan, ay ang yung mga kritiko katulad natin, katulad nga ng 18 Marines. Okay. Okay, here we go. Ano ang sinasabi nito? Yeah. So ngayon, kanina sinabi nila na itong hindi lang. Dali. Ayan. So ngayon, mga palangga, dahil hindi kayang ipakulong ni bangag o kasuhan ang kapwa niya magnanakaw, ang kaya niya lang ipakulong ay yung mga nag-i-expose. Yan ang katotohanan sa bangag administration na ito. Sabi ko nga, paulit-ulit na lang yung dilubyo sa buhay natin dyan sa Pilipinas. Ang mga kasabwat niya, katulad ni Erich Sylvester na magnanakaw ng identity sa Amerika, puro sila kasinungalingan. Kahit buhay nila, kulang pambayad sa lahat ng mga kasinungalingan, sa lahat ng paggagago nila sa inyo. Right? Puro pag-uunggoy. Kasi mga mukhang jonggoy. My God. Saan pupulutin ang taong bayan? Diba? Kaya sila gigil kay Sarah eh. Kasi wala silang ibang maitira kay Sarah dahil, ang tao, ang vice president, ang pinagkakabalahan yung kayang gawin ng kanyang opisina na libreng sakay, magtanim, tree planting at kung ano-ano pa. Tapos sasabihin nila dapat makialam si Sarah. Hindi hawak ni Sarah ang budget, mga kababayan. Wala sa kapangyarihan si Sarah para pakialaman niya ang pagtakbo ng bayan. Yan ang itaga nyo sa utak ninyo. Dahil itong kanyang ang mga ulaga or attack dogs ni Bangag. Nagpapakalat, Sarah, nag-travel na naman, chuchu. Hindi ginagawa ang trabaho sa Pilipinas. Alam nyo, kahit si Sarah umupo lang yan at magbando-mando, sabi ko nga, yan ang trabaho niya bilang presidente, mag-antay para matigok si Bangag. Dahil ang pera ng bayan ay hawak ni Bangag. Habang si Bangag ay ginagamit ang pera ng bayan sa pag-file ng mga kaso, pagtatanim ng mga kaso sa mga kalaban, sabi ko, walang mangyayari sa inyo. Habang ipapakulong niya, ang katulad ni pinakulong na, ang katulad ni Marcoleta, katulad ni Estrada, katulad ni Defensor, at kung sino pa, ito pang 18 Brave Marines o 22 Brave Marines. Ipapakulong na naman ang pag-target kay Bato. 'Di ba? Ang gusto nilang pag-kidnap kay Bato para isuko na naman at isabwat doon sa ICC. Good thing yung kanilang kasabwat na si Karim Khan ay naligwak na. And I hope itong bagong judge ay mag-isip-isip bago sila ma-dissolve bago ma-dissolve yung ICC na yan. My God, saan talaga pupulutin ang bayan natin, mga palangga? Saan? Ito naman laman ng balita.
Ha? Puro panggigipit. Puro panggagago. Puro pangako. Grabe, mga kababayan. Puro kasinungalingan ito, mga ito. Sabi ni Senator Alan Cayetano kanina, sa kanyang kanyang talumpati sa Senate. The president is also not only the president of the administration, he's also the president of the opposition. Exactly. Exactly. Kaso ang ginagawa niya, gusto niya kulang na lang gurgurin lahat ni Bangag yung mga opposition sa Senado. Kulang na lang patalsikin niya. Kaya ngayon, dahil sa expose nga ni Saldico ng mga Marines o mga sundalo, ngayon tutugisin na ang 18 Marines at at itong si Attorney Levy Baligod na nag-expose na naman na pagnanakaw ni Sandro Marcos, ni Bangag, ni Zatanas, ni Bersamin, ni Pangandaman ng Maletagang. Yan ang achievement o accomplishments ni Bangag, ang mangkulong, mag-fabricate ng story, gumawa ng kasinungalingang sona-sona niya na wala namang accomplishment, puro kahirapan ang dinulot sa mamamayang Pilipino, puro krimen, hindi lang pera ang minamaleta, pati katawan ng taong bayan ay minamaleta na dahil sa talamak ang krimen, talamak ang gurguran. Sabi ko nga kahapon, dahil wala na pong batas sa ating bayan. Kahit ano pang mga kadramahan, di ba nga, yung pag-uusap niya tungkol sa corruption, pananagutin chuchu-chuchu, sila ang tunay na magnanakaw. Kulang na kulang ang kanyang mga binasang script kahapon. Dahil lahat ng yon, puro kasinungalingan, PhilHealth, zero billing, chuchu-chuchu, libreng gamot, chuchu-chuchu, hanggang dakdak lang siya. Pero wala naman talagang naisasagawang pagtulong na national approach, ika nga. Noong kahapon, kanina, may napanood akong magsasaka na in-interview. Sabi niya, sana man lang, bigyan sila ng prioridad ng isang bangag na pangulo. Di ba ang sabi, nabigyan nga daw ang mga magsasaka ng mga equipments or abono, kung ano pa man, na total of 3 million. Bakit may nagsasaltang magsasaka ngayon na hindi sila nabibigyan ng prioridad? Well, alam naman natin na puro lahat kasinungalingan. Itong ginagawa ni Bangag, magsimula sa flood control, puro kasinungalingan na nabawi na daw ang 25 billion. Alpot, puro kasinungalingan ang demonyong Adictus Benedictus na dapat nang igarapon very soon. Dapat gano'n. Puro pangbangag, mukhang nakatira ng 2 garapon na pulburon. Dapat nang ilagay sa kahon. Ay, nako, Marcos Jr., dapat ka nang ibitay. Di ba? Dapat mo pagbayaran lahat. Then you talk about West Philippine Sea. Sabi niya, we are Filipinos and we do not yield. We do not yield. Then go bully yourself there. Go bully yourself sa West Philippine Sea. Paulit-ulit natin yan, di ba? Simula pa kay Jabnoy. Hindi ba kayo nagsasawa, mga mga palanggiging ko? Paulit-ulit ng panahon ni Jabnoy. Okay, nasaan kayo? Ba't nawawala ang mga palangga ko? Kailangan natin igiit ang ating soberanya dahil tayo ay malayang Pilipino na dapat natin ilaban ang ating kaltubigan.
Ang mga jutang ginina, matutuyo na lang ang tubig sa West Philippine Sea, hindi pa rin lumalaban sa China. Diba? Alam niyo, my God, dapat sakupin ko na kayo. Nakakarimarim na talaga ang Pangulo niyong bangag. Buisit, di ba? Yes, may troll na nakapasok. Sabi ni Zara Lina, Soro, gorgor na. Ay, nako, gorgorin na ang mga joto nilang lahat. Sana ron, mapasok si Bangagron sa garapon. Kasama si Satanas. Sana siya'y tuluyan ng maagnas. Oh my God, mga palangga, ano na nangyayari sa bayan natin? Yes. Nasaan ang gorgoristo? Nabaliw na si Satanas. Yes. Ay, nako, mga palangga. Ano pa ba sinasabi ni Bangag dito? Bilib naman ang kanyang mga trolls. Pinag-usapan na natin ang ekonomiya. Nga, habang lumulubog ang piso, tumataas ang dolyar, apektado kayo. Kaya dapat nyo nang tapusin ang mga bangag. Ay, naku, mo, balik na naman ang mga bangag. Oh my God. Paulit-ulit na lang. Wala naman tayong ibang pag-uusapan kundi ang pagtaas ng mga bilihin. Ang edukasyon ng mga bata ngayon ay sobrang hirap na hirap pagdating sa pagko-commute dahil kayo natatakot ang mga anak ninyo anytime pwede na lang salugsugin ng ice pick. Ang dami kumakalat ngayon ng fake money. Nakita nyo ba yon sa mga balita? Mga binabayad na ngayon sa tindahan, mga peking money. Peking pera. Saan galing yan? 'Di ba? Remember, Matibag. Nagpagawa ng pera sa rekto. Dahil perfect daw ang pera na ginawa sa rekto. Prenomote pa ang pera sa rekto. Baka galing yan kay Matibag. O ba galing kay Satanas. Daming kumakalat na peking pera ngayon na binabayad ng mga sindikato. Buti na lang, yung napanood kong tindahan, meron siyang fake detector. Okay? Matapang yung ate na yun na napanood ko. Pero alam nyo, may chika ko lang. Nung ako'y nasa Pilipinas, nag-work ako sa isang food chain nung panahong yun. Merong nagbayad sa akin, 500 pesos, hindi ko makalimutan yun. Was it 500? Yeah, I think 500. Yep, 500 pesos. So nakita ko na talaga magaling ako mag-sense ng peke. I think naikwento ko na to sa inyo. So, nung nakita ko peke, pumasok ko dun sa office ng namin, manager AA. Sabi ko, ma'am, na gano'n fake tong pera, ganun. Pag fake kasi pwede ka nang tumawag ng police, di ba? So, fake itong perang ito. So, hindi ako nagpahalata. Okay? Hindi ako nagpahalata hindi ko sinabi na nung right there and then dun sa customer, ganyan. So, yung manager ko lumabas together with me, ganyan. Sir, may iba po ba kayong 500? May ganyan. Pero hindi binigay ng manager. Tapos, hindi, wala, yan lang yung pera ko. Parang gano'n. But I think, long time ago na yun, 20 plus years ago, parang ang naalala ko nun, tumawag ng police. At pinahuli yung nagbabayad ng peking pera. So, ganyan ngayon sa Pilipinas. Matagal na kasi yan, even before the bangags. Okay? Pero nung panahon ni PRRD, wala akong nabalitaan na mayroon siyang isang appointees o isang appointee na nagsabi na okay lang magpagawa ng pera sa rekto dahil perfect yung paggagawa. Wala akong nabalitaan na ganun. Pero sa panahon ni Bangag, pinipatronize nila, parang tinatangkilik nila ang mga kapike-pikean. Right? Mga peke. Peke silang lahat kasi ang papangit nila.
So yun mga kababayan. Yep. Anong sabi ni Celso Facundo? Sabi ni Matibag, kapangalan lang daw niya ang may-ari ng mansion sa Amerika. Yun ang sinabi niya. Actually naman nung inulat ko, di ba, ganun ko, is this the same Matibag? Tignan natin, imbestigahan natin. Ay, imbestigahan dapat ng mga journal yan. Yeah. Kasi 2004, di ba, inulat ko sa inyo yon? Yung tungkol sa bahay ng certain Melvin Matibag. Eh, wala ka palang bahay. Eh, saan ka may bahay? Hindi pa natin alam yan kung gaano kung gaano katotoo yung mga sinasabi niya. Baka may iba pa siyang bahay sa ibang lugar. Di ba? Who knows? Nagyayabang ng paldo-paldong pera sila eh. At naghahamon ng ano daw, naghahamon. May mga kakasuhan daw. May mga kakasuhan daw sila tungkol dito sa kanyang alleged na bahay sa sa Porter, was it sa Stevenson Ranch? Okay. Sila mismo ang fraud. No surprise there, sabi ni Tile. Exactly. Ayaw lumaban sa korupsyon? Sinong ayaw lumaban sa korupsyon, Palangga? Baka nga sinong pinatakas muna yung mga lumalaban sa korupsyon niya, pinakulong, kunwari, pinatakas muna yung mga lumalaban sa korupsyon. Siya, pinakulong, kunwari, masakit sa loob. Yeah. Si Bangag, yung kanyang, matagal niya nang sinasabi na si Tambaloslos ng ombudsman, di ba, na magkakaroon ng freeze of, assets. Then, sabi nila nasa bulletin lookout, o sa lookout bulletin, baka tumakas sa chuchucho. Eh, nakakalaya ng bonggang-bongga si Tambaloslos. Di ba, na-enjoy niya yung buhay niya. So, definitely, yan ay isang PR stunt. Isang drama-rama lang yan ni Bangag. Lahat yan kasinungalingan, mga kababayan. Sa 10 na sinabi ni Bangag, 1 million ang mali. Right? Yes, Gilbert, mga buhaya sila. Diba? Lahat ang ginagawa, panggigipit. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, ang nangyari sa kanya ay politically motivated. We all know that. Lahat ng kumukontra kay Bangag, lahat ay paparusahan, kung hindi paparusahan, gorgorin, tanggalin sa pwesto. Wala na po silang pinagkabalahan, kundi abangan ng abangan ang mga nagsasalita laban kay Bangag. Dahil naman, kita mo naman, uutal-utal, puro kasinungalingan. Kaya tama pangalan nito, tama si si Congressman Pulong Duterte sa kanyang sinabi patungkol dito kay Bangag na ito. Naaawa siya kay naaawa siya kay Tambaloslos. Sa kapatid niya, nasasaktan niya, masakit, chuchu-chuchu. Nasasaktan daw ang gago sa nangyari sa kanyang pinsan. Pero hindi siya nasasaktan. Mga sabi ni Pulong, kung tunay na Pangulo ka ng Pilipinas, dapat ipakita niya, sabi ni Pulong, ang kalungkutan sa mga sinapit ng ating mga kababayan. Alright? Hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. Mas mahalagang ipakita ang tapang na panagutin ang sino mang nasa likod ng mga aligasyon ng katiwalian, anuman ang kanilang apelyido, posisyon at impluwensya. Hindi simpatya sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi nila ay katotohanan, pananagutan, hustisya. Exactly. Hanggat hindi, ito nakasama sa SONA natin to kagabi, kontra SONA. Hanggat hindi nasasagot ang mga tanong sa bilyon-bilyong pondong ginugol sa flood control, sa controversial na PhilHealth funds, di ba? Binanggit natin yan, yung 60 billion. Right? Na nilipat nila para sa infra. Na pinabalik sa kanila ng Korte Suprema. Din ang Maharlika Fund. Hindi yan nabanggit, di ba? Ako nabanggit ko sa kontrasona. Yung Maharlika Fund, yung ininvest ang pera ninyo, pera ng bayan, nasaan na? May narinig ba tayo na kumita itong Maharlika Fund na ito na nag-create ng infra
projects dahil kumita tayo sa loob at labas ng bansa. Exactly. Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, manatiling kulang anumang SONA sa mata ng Pilipinong patuloy naghirap. 'Di ba? About sa gold bars, binanggit ko. Anong anong binanggit ni Bangag sa kanya mga SONA? Puro kasinungalingan. Nagrereklamo yung mga teachers, hindi man lang daw sila nabanggit. 'Di ba? Hindi sila nabanggit kung ano yung mga magandang plataforma sa kanila o anong mga nangyari sa kanila na binigay ng gobyernong Bangag. Di ba nabanggit ko sa SONA kasi kompleto tayo palangga. Buti pa sila palangga, Maharlika, 'di ba? Kompleto ang SONA ko. Binanggit ko yung mga teachers. Sabi ko, yung mga teachers, paano? Kaya nagtitinda ng mga longga-longganisa yung mga yan and everything. Dahil hirap, kulang sila. Right? Walang binanggit si Bangag sa teacher. Ano pa yung mga hindi niya binanggit? Healthcare. Meron ba siyang binanggit sa mga nurses, doctors, o yung mga healthcare workers? Ang sinasabi niya lang, zero billing na daw, chuchuchuchu. Paano yung mga benepisyo ng mga overwork natin na mga healthcare workers? Sabi ko nga, we all know na ang SONA ay report sa mga na-accomplish ng isang pangulo o pwede rin mga magagandang layunin, pero more on accomplishment. Nagbigay ba ang mga nurses natin? May mga problema yan sila. I remember, meron akong classmate dyan. Hindi ko nababanggitin. Nasa panggobyerno sa hospital. Nagrereklamo dahil mga benepisyo para sa kanila, hindi nakakarating. Dali lang ha. Tignan ko nga kung nandito pa yung message niya sa akin. Ano na yun? I think last year. Okay. Tignan natin. Okay, here we go. Dito siya. Ito pa. Okay, sis. Ito matagal na tong message niya. Ito pa, sis. Sa issue ng collective negotiation agreement, nakasiling sa maximum yan 25,000 given once a year after Christmas binibigay. Imagine 25,000 na lang, dami pang cheche boreche. Nurse to classmate ko sa Pilipinas. Ang dami pang cheche boreche. Kaya di mo makukuha yung 25,000 talaga. Dapat may savings ang ospital dahil part nun dun kukunin taxable pa. Dahil nung nag-pandemic, sabi niya, dahil nag-pandemic, nung nakaraan to, sinasabi niya tungkol sa panahon ni PRRD pa to. Do you expect na makasave ang hospital sa tubig, taas ng halaga, bills ng hospital dahil sa hugas ng hugas, dahil sa COVID kuryente, tataas dahil sa ventilator at other MEC equipments na ginagamit dahil sa COVID, basura, dadami ang infectious waste ng hospital dahil sa PPE, kaya wala halos matitira sa savings. Last year, 11K. 2023. Okay? Makuha. Yung ibang hospital nakakuha ng 25K. Tulad ng Pabelia, kasi di naman sila tumatanggap. Imagine, ikaw na sa damakmak na hazard ang inaharap kung bababa ng CNA 25K na lang, pinahirapan pa. Ibigay kasi dapat ang ospital, gumagawa ng paraan to meet the requirements of funding. Alright? Sabi niya dito, mga kababayan, ito pa, sabi niya, ibang klase sis, grabe, ibang-iba ng panahon ni PRRD. Grabe talaga si BBM at ang kanyang mga ka-appointees. Wala nang pakialam sa healthcare. Walang pakialam sa healthcare workers. Ayan. Buti pa nga noong panahon ni PRRD, yung PGH may budget, alam na natin to, 100 million a month. Diba? Thank you so much. Thank you, sis, sa pakikipaglaban. Ayan, thank you so much, sis, sa pakikipaglaban sa bayan. Hope to see you soon. So, ayun. Yun yung mga kwento ng ating mga nurses. Diba? Although, nung panahon ni PRRD, diba, may COVID, may pandemic.
Pero kahit papaano, mga kababayan, naiibsan, okay, ang mga sentimiento o ang mga kakulangan na dapat ibigay sa ating mga healthcare workers. Yeah. Sino ang nurse dito? O nasa healthcare industry sa Pilipinas? Magkano na ba ngayon? Kapag first time, ano yun? Pag unang salvo mo o bagong nurse ka, di ba? Newly grad, magkano sweldo? Magkano ang sweldo nyo 1 month? May I know? Anyway, yeah, hindi kayo napansin. Sino pa yung mga hindi napansin? Healthcare, nurse, teachers, ano pa yung mga matataas na komunidad o maraming population sa sektor. Even OFW. 'Di ba? Ano ang sinabi sa OFW? Ang sabi, meron tayong napag-usapan pala natin kahapon, meron tayong mga natulungan, chuchu-chuchu. Walang optics. Wala tayong makita. Wala tayong makita na may ginawa talaga na tulong sa OFW. Wala. Dalang OFW. Diyan pa lang. Balita ko, parang nabasa ko the other day, yung kanilang OFW lounge, okay? Minsan sarado pa. O mukhang pinipili yung gusto nilang, yung sinisiguro yung malakas ang ina-accommodate. Diba? Pinagmamalaki niya yung OFW lounge na yan. Sabi ni Caselta, 30,000, swerte na. Grabe, 30,000 lang ang sweldo ng palangga natin. How much is 30,000? Overwork, underpaid. Yeah, nurse ka palangga. Oh my God. Come here in the States. 30,000. Okay, 30,000. Tingnan natin. You can get that one day. Alam mo ba, ang 30,000, pwede mong kitain sa isang buwan mong kikitain sa Pilipinas, kaya mong kitain sa Amerika ng isang araw. That's only 400 now, 491. Kaya, no wonder, ang dami talagang umaalis nating mga kababayan. Ba't ka nga naman magtsatsaga? Underpaid ka na, overwork ka pa, di ba? Delikado pa yung, yung working condition dahil kulang sa mga maayos na pasilidad, equipments. Right? Sabi ni Celeste, Palangga, panahon ko 7K lang ang sahod. Wow, long time ago. Yeah. So talagang ang daming gustong mag-abroad. Pagpasok mo pa nga lang ngayon sa Amerika, yung mga bago ngayon. $25 per hour. This is caregiving pa lang yun, one-on-one. Nurses 50, 60, 70, 80, depende. Diba? $25 na ngayon. Okay? Ang rate. Ang singil namin, sabihin ko na, singil namin sa pasyente, which is naman talaga, ang hirap ng one-on-one. $35 to 40. Oh, yan, may idea na kayo. Pag bagong patient, lalo na pag mga alta, Beverly Hills, Pacific Palisades, Santa Monica, Newport, yung mga alta-alta, 35 to 45 yan per hour. Kasi kaya nila magbayad. Then caregiver like what? 25, 28, depende. Siguro kung 35 ang single, bigyan mo ng 25. Right? Panalo ka pa rin. Kaya kung nurse ka sa Pilipinas at may capacity ka na, ngayon medyo mahirap ang immigration, noon talagang bonggang-bongga. 25, grabe, ang layo, no? Tapos 30,000, kawawa talaga. 30,000 pesos one month lang.